Magandang umaga po sa lahat. Tumayo po tayo at samahan niyo po akong manalangin. Basahin ko po muna ang 1 Chronicles chapter 16 verse 8 to 10 sa Tagalog. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo ay kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. O Panginoong Diyos, Ama naming banal at makapangyarihan, may lalang ng langit at lupa, aming amang kumakalinga at nagmamahal. Aming sandigan at kanlungan sa lahat ng oras, lumalapit po kami sa inyo ngayong umaga, nang may kababaang loob at puno ng pasasalamat at pagpupuri. Maraming salamat po muli sa iyong kabutihan at katapatan at sa mga dakilang bagay na inyong ginawa sa buhay namin. Maging sa proteksyon at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa araw na ito. As we gather this beautiful Sunday morning for our worship service, we ask for your presence to be with us. We invite your Holy Spirit to fill this place, to celebrate life and to guide us as we worship and sing praises to your holy name. We want to bless you, glorify, magnify your name, O God, in our midst this morning. Sa oras na ito, hinihiling po namin ang paglilinis at kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali at sa mga pagkakataon na sumuway kami sa iyong kalooban. Isinusuko po namin ang aming buhay at ipinagkakatiwala ang lahat sa inyong harapan. Maraming salamat po sa sakripisyo na inyong ginawa upang tubusin ang aming kasalanan. Patuloy po naming dalangin na turuan niyo po kaming tahakin ang landas tungo sa buhay kung saan ay may tunay na kapayapaan, kabutihan at kabanalan. Hinihiling po namin na gabayan at punuin po kami ng Santong Espiritu at bigyan ng karunungan at bukas na puso at isip sa pag-aaralan at tatalakayin ngayong umaga. At higit sa lahat ang mensahe at aral na nais niyong iparating sa amin. Basbasan niyo po at gabayan ang aming butihing Pastor Ed na siyang maghahayag at magtuturo ng inyong banal na salita. Maraming salamat po, aming Ama, sa buhay ng aming mga pastor, sa kaloob niyong karunungan at sa malalim na dedikasyon na ituro ang kanilang kaalaman sa amin. Dalangin namin na patuloy niyo po silang pagkalooban ng kalakasan, proteksyon at magandang buhay. Katagpuin niyo po palagi ang kanilang mga pangangailangan kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin rin namin na pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatiran na makikibahagi sa gawain ngayon. Samahan at gabayan niyo rin po kami na mananalangin ang mga aawit at tutugtog sa praise and worship team, ang multimedia, ang ushers, finance group at mga Sunday school teachers. Pagpalain niyo po ang lahat ng manggagawa at mga kapatiran na patuloy na naglilingkod at bukas ang puso na ginagamit ang mga kakayahan at talino upang ipahayag ang inyong kabutihan at kaluwalhatian. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang katagumpayan ng aming Sunday worship service at ang mga katugunan ng aming panalangin ay maging kalooban niyo po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Yeshua at ng Banal na Espiritu Santo, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Isa pa po, handa na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong
masasaya sa piling ko. May pagsubukan o kaibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling ko. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, I've heard 1,000 stories of one day to make your life, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me deepest feeling. Never I know you're a good, good father. It's who you are. It's who you are.
deeper still as you call me, deeper still as you know, good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am, you're a good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am, good Father, it's who you are. It's who you are, it's who you are, and I love you are you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star, holy heaven shout your praise, all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, all the heavens shout your praise, all creation bows to worship you. How
and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. In our lungs, so we pour out our praise. Pour out our love by you. So in our lungs, so we pour out our praise. Thank you, God. To you, to you, pour out our praise by you. It's who I am. It's who we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, only Amen. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Let us pray po for our tithes and offering.
Aming Ama, aming Diyos na kataas-taasan, Ikaw po ang aming Almighty and everlasting God, our God who is omnipotent, omniscient, and omnipresent, and our Jehovah Jireh, our provider. We come before your holy presence with hearts filled with gratitude, acknowledging that you are the source of our everyday blessing and a giver of all that we possess. Today, we present our tithes and offering as a sacred act of worship and obedience to your word. Father, your scripture declares in Malachi 3:10 that when we bring the whole tithe into your storehouse, you will open the windows of heaven and pour out blessings beyond measure. We hold firmly to that promise today. Sanctify these gifts, O God. May they be used for the advancement of your kingdom, to proclaim the gospel, build your church, reach the lost, and minister to the needs of your people. Father God, bless every faithful giver, grant them wisdom in their stewardship, peace in their homes, and favor in their daily lives. Let your grace abound towards them, just as your word declares in 2 Corinthians 9:8, that they may have sufficiency in all things and abound in every good work. We offer these tithes to you with reverence and thanksgiving, and we return all glory, honor, and praise to you alone. In the name of our Lord Jesus Christ, our Yeshua, we pray. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Good morning po sa inyong lahat. Sige po, tayo magbukas po sa panalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay sama-samang dudulog sa iyo sa panalangin, sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu na siya pong lumulukob sa bawat mananampalataya. Ama, purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin ka, o aming Diyos. Salamat po, Ama. Ang aming pong panambahang ito ay kaloob mo sa amin. At ang dalangin po namin, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan
upang mapag-ingatan namin ang pangalan mo, aming Diyos. Hallelujah. Kaya po, Panginoon, bago po namin umpisahan ang lahat ng aming gagawin, hinihiling po namin aming Ama na ang Santong Espiritu mo ang siyang mangusap sa isip at sa puso ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo kaming lahat, aming Diyos. Saliksikin mo ang aming mga puso. Ano man po, Panginoon, ang nakita mong mga pagkakamali, kahinaan na amin pong nagawa, na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, patawarin mo kami, aming Ama. Linisin mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat na makisalo sa iyong banal na hapunan, sapagkat ikaw ay banal. Pakabanalin mo kami, Panginoon. Tunay na mangusap ka sa amin. At ito po, Panginoon, ay makikita namin kung kami po ay lumalayo sa anumang kasamaan sa daigdig na ito. At tunay na itinuon namin ang aming mga mata sa iyong mga salita. At tunay na nagsisi at tinalikuran namin ang anumang kasalanan, dakilang Diyos. Gawin mo kaming karapat-dapat, aming Diyos na buhay. Salamat po at dalangin ko rin, Panginoon, sa iyo ang mga kapatiran na sumasamba sa lugar na ito. Hindi lamang sila, maging ang kanilang mga pamilya. Dakilang Diyos ay iyo pong pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Ama. Salamat din, Panginoon, sa inanda mong tinapay at alak. Ang tinapay na sumisimbolo ng iyong laman. At ang laman ng saro, ang alak na sumisimbolo ng iyong banal na dugo. Pagpalain mo ito, gawin mo kaming karapat-dapat na mga tumanggap na mga pare-parenalyang ito. Salamat po, Ama. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po namin gagawin sa panambahang ito. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Okay, ang mga tatay po, no, na tatawagin ko po dito sa harapan para po maglingkod sir. Mga tatay. Ito po ang mga tatay ng church, no, na maglilingkod sa inyo. At sila po ay iikot sa inyo at aabutan kayo ng tinapay at ng sarok. No po. At sabay-sabay po nating kakainin ng tinapay at iinumin ang laman ng sarok.
Habang hawak po natin ang tinapay na sumisimbolo ng katawan ni Kristo, mga kapatid, alalahanin po natin siya. At pakinggan po natin at basahin natin ang namutawi sa labi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 11, sa mga sumusunod na mga talata, ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Ibinibigay ko naman sa inyo Sandali lang, brother. Sapagkat ito ang turong tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Pinagpira-pira sa iyo at nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating isubo ang hawak nating tinapay. At habang hawak niyo po ang sarong, ang alak na sumisimbolo ng katawan ni Kristo,
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ang laman ng saro. Salamat sa Panginoon. At huling talata po. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Sige po, mga kapatid, may ikot po ha. Kukunin po yung mga pare-parenalya ninyo para po maging maayos ang ating pong panambahan at malinis. Thank you, Lord. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Sige po, habang umiikot ang ating mga katatayan na naglilingkod po sa bawat isa sa atin. May 3 bisita po tayo, no? I-welcome ko lang po ito para magtuloy-tuloy na po tayo sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon. Okay. Welcome back, Brother Bong Baltasar. Palakpakan po natin. Okay, Bong. At si Brother Cholo Mendoza. Yay! Brother Cholo, welcome back. At si Nick Israel. Oh, welcome po ha, mga kapatid ha. Salamat sa Panginoon, ano, nagpakita pa tayo. Purihin ng Diyos. Nagkita-kita tayo sa mata, no? Okay. Kamusta na po kayong lahat, mga kapatid? Parang hina. Kamusta na kayo, mga kapatid? Oo, mabuti, ano? Pinagpala tayo ng Diyos. At sagana ang ating buhay. Kitang-kita ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Damang-dama po natin, ano? Sige po, tayo muna kayo. Nagtatawanan kayo eh. Okay, tayo kayo at magbatian kayo ha. Lapitan niyo po yung mga kapatid. Sige po, magbatian kayo. No? At mag-iwan po kayo ng salitang pagpapala. Ay, may pahabol po, no? Welcome back, Brother Justin. Okay. Okay, batian po kayo, no? At mamaya po, wala na. Aalis na kayo niyan. Hindi na kayo magkakabatian. Okay. Praise the Lord. Sige po, pwede na kayo makaupo, no? Habang ako po itatayo hanggang sa matapos ang araw na ito, no? Okay, nakikita niyo po na sa inyong screen ang liwanag. Liwanag na kaloob ng Diyos sa sangdaigdigan. Naalala niyo po ba yan, no? Kapag sumisikat ang araw, no? Nakikita natin ang liwanag ng biyaya. Amen. Salamat sa Panginoon. Kung wala pong liwanag, manghihina po ang ating mga katawan, mga kapatid. Oo, no? Hindi tayo makakapag-sunbathing. Okay, pakita natin yung title, brother. Yan. Si Kristo ang buhay at liwanag. Amen po ba kayo dyan, mga kapatid? Opo. No, na atin pong susuriin, pagbubulay-bulayan, uunawain natin. No? At sabi nga ni Pastor Dante, hinay-hinay lang tayo. Pag natin bibilisan ang pag-aaral ng salita ng Diyos.
Kailangan manamnam po natin, no? Si Kristo ang buhay at liwanag. Sabi po ni Apostol Juan. Buksan natin ang mga talatang ito. Samahan niyo po ako, ha? Kung kayo man ay may mga Bibliang hawak, no? Samahan niyo po ako. Titignan natin kung paano naging saksi. No? Personal testimony ni Apostol Juan. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang Anak. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang pangako ng Diyos, mga kapatid, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Huling talata po, mga kapatid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ang Kanyang salita. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Isinulat ni Apostol Juan ang isa sa 12 orihinal na alagad ni Jesus. Noong taong AD 85 to 90, noong siya ay nasa Efeso, pabago pa siya ipatapon sa island of Patmos. Naalala niyo po yun, no? Dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, pinatapon siya, in-exile siya sa isang isla po. Ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Una, hikayatin ang mga mambabasa na mamuhay na may pakikipag-isa sa Diyos at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Hallelujah.
Ikalawa, bigyan sila ng babala na huwag silang sumunod sa mga maling turo na masama ang daigdig. At si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Napapansin niyo po ba yan? Yung mga kataruan na yan. Na kapag tayo po ay nakikisalamuha sa iba't ibang uri ng iglesia, may nagsasabi na si Kristo'y tao lamang. Ngunit sa ulat na ito, no, sa sulat po ni Juan, patutunayan niya kung papaano nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo po. Malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa daigdig na ito para maligtas. Itinuturo rin nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Nababalitaan po ba natin ito sa mga taong nakakasalamuha natin? At bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinasabi ng sumulat na si Hesukristo ay tunay na tao. Binigyan din niya na kailangang mag-ibigan ang lahat ng nananalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Napapansin niyo po ba, hindi nawawaglit sa ating isip, no? Yung greatest na kautusan ng Diyos, dalawang dakilang kautusan ng Diyos. Ang una, kung natatandaan po natin, no? Mahalin mo ang iyong Diyos sa iyong puso. Mahalin mo ang iyong Diyos. Pagmamasdan niyo po yung sinasabi ko po, no? Ng buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong. Ano pong susunod, mga kapatid? Sige nga po, laksan niyo nga po. Okay, no? Pang-apat, mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong kalakasan. At pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Naaalala po ba natin yan? Yung greatest commandment ng Diyos. Bakit sinasabi ng iba na wala daw po tayong pakialam, concern sa ating kapwa? No, meron po. Bilang isang Kristiyano, may sinusunod tayong batas. May sinusunod tayong kautusan at tuntunin ng Diyos. Amen? Hindi unlike ng mga taong walang pananampalataya, walang takot, no? Sapagkat wala silang kamalayan po sa mga kautusan ng Diyos. Okay, basahin po natin. Tuloy lang tayo, kapatid. Si Hesukristo ang buhay ng mga mananampalataya. Amen po ba? Siya po ang buhay natin. Kaya po sa mamaya, yung mga babasahin natin, no? Makikita natin yung mga pangaral, no? Paalala ng Panginoong Yahweh nung sila po'y naglalakbay sa ilang sa pangunguna po ni Moises. Yung mga katuruan na ipinagkaloob ng Panginoon para sa bayang Israel. Si Hesukristo ang buhay ng mga mananampalataya. Sabi po dito sa mga talatang ito, 1 hanggang 4. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na. Tingnan niyo po yung word, ha? At titignan natin kung mauuna po ba ang God's word, no? O mauuna po ba ang physical o spiritual? Titignan po natin, no? Sasaliksikin po natin. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, sa simula pa siya na ang salitang
nagbibigay buhay. Hallelujah. Siya ay aming narinig. Na po, sang-ayon po, no, sa personal testimony ni John. Narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Talatang 2, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan. Nakasama ng Ama at nahayag sa amin. 3, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Talatang 4, isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Mga kapatid, no? Kung nakita niyo po at nasuri ang 4 na talatang ito. Okay, tingnan po natin, ha? Kung kayo po ba napakinggan niyo ang salita ng Diyos, nakita niyo at nabasa ang salita ng Diyos, at pinapaturayan ng bawat salita, ano po ang susunod na hakbang natin? Tingnan niyo po yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, ang sunod po ng hakbang, ipinamimigay natin ang salita ng Diyos. Ipinapahayag natin ang salita ng Diyos. I-share natin ang salita ng Panginoon. Talatang 4 po, balikan natin mga kapatid. Verse 3, kapatid. Ipinapahayag namin, tignan niyo po yung punto po ng pagkakasulat. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig, upang makasama kayo sa aming pakikipag-isa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Opo, nagtitestify tayo, no? Pagkatapos nating makita at marinig ang salita ng Diyos. Susunod po, ipinapahayag natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Opo, tignan niyo po, no, ang mga talatang ito. Susunod. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan, upang maging kaparte mo siya. Kung ano yung nadadama ng mga taong nagsishare ng salita ng Diyos, madadama nila. Madadama nila ang kagalakang ito na nag-uumapaw sa kanilang puso. Susunod na talata. Tingnan po natin, ha, kung ano ba talaga ang buhay natin sa mundong ito. Napansin niyo po ba itong mga talatang ito? Nang tayo po ay nagkaroon ng pagtitipon dito? Kaya basahin natin sa wikang Tagalog. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Pakinggan niyo po, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po sila nag-iwalay, ano po? No? Hindi sila lumalayo ang bawat isa sa kanila, no? Magkakasama po sila. Okay, next. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Pagmasdan niyo po, no? Wala naman tayo nakikita talaga physically, ano? Na Diyos. Kung hindi ang salita ng Diyos, the Word of God. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbuklod niya ang liwanag at ang dilim. Talatang 5.
Ang liwanag ay tinawag niyang araw. Thank you, Lord. No? Maraming nagsasabi, napakainit naman. Ang sikat ng araw. Amen po ba? Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Talatang 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Tingnan niyo po, napakayaman ng creation ng Diyos. May tubig sa itaas, may tubig sa ibaba. Amen po ba, mga kapatid, no? Okay, talatang 8. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ay ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tingnan niyo po, no? Kulungin niyo po yung sinasabi po sa mga talatang ito. Sinabi ng Diyos. Ibig sabihin po, no? Nag-umpisa ang lahat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Spiritual. Amen po ba? Spiritual ang nauna, ha? Hindi po physical. Okay, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Talatang 10. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Talatang 12, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Pagmasdan niya po ang salita ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, mga kapatid, ha? Pinagpala po ba tayo ng Diyos? Amen. I agree. Pinagpala tayo ng Diyos. Tuloy lang po tayo. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ay ikatlong araw. Pang-14. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging patayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Yan, naalala niyo po yan, no? Yung 7 festive natin po, no? Na ginaganap natin, ha? Tingnan niyo po, napapasama siya sa scripture po, no? Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. 16. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw, upang magbigay ng liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin na hanggang sa ngayon, mga kapatid, na pagmamasdan ng ating mga mata. Amen? Inilagay niya sa langit
ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Susunod, tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-4 na araw. Hallelujah. Susunod. Sinabi ng Diyos magkaroon ng tubig, ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon na siyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Next. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Ganon ka concern ang Diyos sa atin. Wala pa mang tao sa sandaigdigan. Wala pang tao. Inihanda na ng Diyos ang ating mga kakainin. Amen. Mayaman ang Diyos sa biyaya. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Talatang 24. Sinabi ng Diyos magkaroon ng uri ng hayop sa lupa, maamo, may ilak, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito. At nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Hallelujah. Next. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliliit. Tingnan niyo po, no? Binigyan tayo, mga kapatid, ng power at authority ng Diyos para pamahalaan. Nakikita mo, pagmasdan natin ang ating kapaligiran. Katiwala tayo ng Diyos, mga kapatid. Next. 27. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na sa ibabaw ng lupa. Papamamahalaan po natin, mga kapatid. Ito po, dapat may concern tayo, no, sa ating kapaligiran. At yan po yung mga kautusan ng Diyos. Batas na pinagtitibay ng Diyos. 28. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Pero po, mga kapatid, paalala lang po, kailangan maging legal lahat. Maging maayos, ano po, ang gagawin natin pagsunod sa Diyos.
Paalala lang po, no? Sapagkat kautusan niya ng Diyos. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Talatang 29. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Nakikita po natin na pagmamasdan natin ngayon sa mga market, no? Sa mga gilid-gilid po ng kalsada, napakaraming prutas. Amen po ba? Yan po ay kaloob sa atin ng Diyos. Bigay sa atin ng Diyos upang tayo'y makapamuhay ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Tingnan niyo po, pati mga hayop, ibon, ibinigay ng Diyos ang makakain nila para makapamuhay po sila sang-ayon sa salita ng Diyos. Susunod po. 31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Sige po, tuloy lang tayo mga kapatid. Nilikha nga ng Diyos ang langit, ang lupa, at ang lahat ng bagay na naroon. Sinabi ni Juan, walang anumang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Talatang 2. Tinapos niyang likain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ay 7 araw at itinuring itong banal. Mga kapatid, pagmasdan niyo po, no? Sang-ayon sa ating bilang na mga araw, no? Ang araw na ito, mga kapatid, ay ibinilang ng Diyos na banal. Bakit po? Bakit ibinilang ng Diyos na banal ang 7 araw? Okay, ulitin natin. Pinagpala niya ang 7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Talatang 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Kumasdan niyo po, paano tayo kumikilos, no? Paano tayo nagkaroon ng buhay. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok. Hiningahan niya sa ilog. At nagkaroon ito ng buhay. Kapatid, ang hininga natin lahat ay kaloob ng Panginoon. Amen? Okay, kung ito po ay kaloob ng Diyos, ang buhay nito, ang hiningang ito, ingatan po natin mga kapatid. Ingatan natin ang kaloob ng Diyos na buhay sa atin. Ang hiningang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At panatiliin po nating malinis
ang buhay na kaloob sa atin ng Diyos. Amen? Sapagkat yan po ay pahiram sa atin ng Diyos. Kaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Huminga nga po tayo. Yan po ay kaloob ng Diyos. Amen. Opo. Kaya po pinagpala tayo. Yung sinasabi nga lang ng mga nagsishare sa atin, no? Kapag sumasapit ang umaga at tayo'y nagising, isa na pong pagpapala yun. Kaloob sa atin ng Diyos. Okay? Okay, next. Now, ito po. Ibinahagi na ni John ang kanyang mga karanasan kay Jesus. Nung sila po'y kasama ni Jesus, no, nagbiministeryo. Proclamation na po ito. Huh? Ibinabahagi na nila ang kanilang mga nasaksihan. Okay, basahin po natin ang 2 talatang ito. Yes, ang salitang nagbibigay buhay, magmula pa ng likain ang daigdig. Nakita po natin, napagmasdan natin. At nabasa po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 1a. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa ay siya na ang salitang nagbibigay buhay. Spiritual po, no? Pagkain spiritual. Kaya nagkakaroon ng buhay ang isang tao. Isang tao na nililok mula sa lupa. Amen po ba? Okay, nagmula tayo sa alabok. Hiningahan ng Diyos. Nagkaroon ng buhay. Kaya po gano'n na lang ang testimonya po. Nag-testify si Apostol John. Next. Nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Napagbasdan lahat ni John ang mga bagay na ito. Susunod. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos, mga kapatid. Ang Bible po, no? Ang Bible, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang kumikilos sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya po mapagmamasdan niyo po pag binabasa at pinag-aaralan niyo ang salita ng Diyos. Nasasabi natin, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Lahat para lamang tayong mabuhay ng normal sa mundong ito. Lahat po ng mga bagay na ating kakailanganin ay ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Next. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Lahat po nagmula sa salita ng Diyos. The Word of God. Talatang 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Lahat ng may buhay sa mundong ito, mga kapatid, kasama tayo bilang tao, ay nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng may buhay sa mundong ito. Maiba lang po ako, no?
Kaya po, sa mga kultura po natin no, sa panahong ito, mga kapatid, andyan magtitingin tayo sa mga magagandang market, no? Nang kakailanganin natin prutas, gulay, o anumang karne, no? Chicken, fish, para maihanda natin sa ating mga pagtitipon. Lahat po yan, mga kapatid, naaalala ko ang Diyos. Naaalala ko ang Diyos. Lahat ng bagay na kakailanganin natin, siya ang nag-provide ng lahat ng ito. Ano pa ang gagawin natin? Tayong mga anak ng Diyos. Dalawa lang po ang ipinagbilin ng Panginoong Yahweh kay Moises ng mga kapanahon niya. Dalhin mo ang bayang Israel sa Mount Sinai upang sumamba sa akin at maglingkod. At binanggit niya rin po, mga kapatid, kung naaalala natin, ang salita ng Panginoong Yahweh na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, physical, kung hindi sa bawat salita na namutawi sa kanyang labi. Spiritual, mga kapatid. So kapag sinusuri natin ang salita ng Diyos, makikita po talaga natin na gustong-gusto ng Diyos na punuin tayo. Mag-umapaw ang ating kagalakan sa ating mga puso't isipan. Yun ang nais ng Diyos. Pagpalain ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Talatang 4. Nasa Kanya ang buhay. Amen. Amen po ba? At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Light and light. Mga kapatid. Kaya po kung wala ang salita ng Panginoon sa isang tao, sorry to tell you po, mga kapatid, walang kabuhay-buhay ang buhay natin sa mundo. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Next. Number 2, ang buhay na walang hanggan, kasama ng Ama. Sabi ni Apostol John, nakita ni Juan, narinig, nahipo ang katawan ng tagapagligtas. Amen po ba? Po kasama nila, no? Talagang napagmamasdan nila, naririnig nila kung papaano mangaral ang Panginoong Jesucristo. At nahihipo nila po, no? Napakapalad din nila. Sa panahon po ba nito? Sa panahon natin ngayon, mapalad din po ba tayo? Amen, mapalad po tayo, no? Mapalad at matibay ang ating pinanghahawakan. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang buhay na walang hanggan, kasama ng Ama, nakita ni Juan, narinig, nahipo ang katawan ng tagapagligtas. Sa mga talata pong ito, buksan natin. 1b. Siya ay aming narinig, nakita na pagmasdan at nahawakan. Susunod. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama,
at nahayag sa amin. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Next. John 19:35. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Pagmasdan po natin mga kapatid, kapag ka nababasa natin, no, at napag-aaralan ng salita ng Diyos, ano ang susunod? Ang nakakita nito ang nagpatotoo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Next. John 20:31. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Hallelujah! Hallelujah! Next. Pagmasdan niyo po ha. Kaya kung may nagsasabi po na si Kristo po ay tao lamang, mga kapatid. Totoo po yan, no? Ang layunin ni Apostol Juan ay upang patunayan na isa siya sa naging saksi na si Jesus ay isinilang sa laman. Amen po ba? Sa katauhan po ni Maria. Nagkatawang tao, incarnation, may balat, may laman, at buto. Nagkatawang tao po siya, no? Talatang 3 at 4. Kapatid. Okay, tingnan po natin, pagmasdan natin at pagbulay-bulayan po itong sinasabi. Patayong kadahilanan, vertical reason, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at Anak. Pagmasdan po natin yung verse 3. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Amen. Next. Pahalang. Patayo. Tingnan, pagmasdan po natin yung cross, ha? Yung cross po, mahalaga po yan. Ano po? Yung kahoy na kung saan ibinayubay po ang Panginoong Jesucristo. Patayo. Pahalang. Pahalang nakadahilanan, horizontal reason, upang maging bahagi kami ng inyong kagalakan. Next, verse 4. Isinusulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan, mga kapatid. Pakita po natin. Yan, sabi po sa John 15:11, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay nito upang mapasa inyo ang kagalakan. Maging bahagi po tayo ng kagalakan na nadadama po ng mga apostol. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Hallelujah. Next. Ayan, tingnan niyo po. Pagmasdan po natin ko, mga kapatid ito po, kung ano po nasasaad sa Bible. Kung naaalala niyo po yung mga word na yan, no? Ako ang Alpha at ang Omega. Pahalang. Ang una at ang huli. Ang simula
at ang wakas. Naalala niyo po ba yan? No? Sa ating mga isipan. Okay? Pahalang na kadahilanan. Horizontal reason. Susunod? Sunod, brother. Okay, next, ha? Okay, patayong kadahilanan. Kung naaalala niyo po ito sa Bible, ano? Sino po yung bumaba mula sa langit? Si Jesus Christ. Ano po? No, pinapakita na siya po ay isinilang sa pamamagitan ni Mary. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, pinagbuntis ni Mary bumaba sa lupa. Para ipakita po, no, physically, hanggang siya po ay lumago, lumaki ng lumaki. At ipinangaral niya po, no? May 3 ministeryo po siyang ginampanan, mga kapatid. Preaching, teaching, and healing. Siya'y bumaba upang tupin ang kalooban ng Ama. Ang bumaba ay siya ring namanhik. Amen po ba? They ascended into heaven. Okay? They ascended into heaven. Nagbalik loob na siya sa Ama. Mga kapatid, wala na ang Panginoong Hesukristo kung hindi ang salita ng Diyos. Ang siya pong nangungusap sa bawat mananampalataya. Hesukristo ang liwanag ng mga mananampalataya. Kanina, si Hesukristo ang buhay ng mga mananampalataya. Talatang 5 hanggang 10. Siguro po, di tayo magtatapos po, no? Ang katunayan, ang Diyos ay liwanag at walang anumang dilim sa Kanya. Ito ang aming narinig sa Kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Amen. Next. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Tingnan niyo po kung ano po yung liwanag na dumarating sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Amen? Nagbibigay ng liwanag sa atin upang tayo patuloy na at patuloy na makapamuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ito, no, sa darating na Friday night. No, gusto po namin kayo maging kabahagi. No? Gusto namin kayo na makasama sa pag-aaral ng salita. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Ito, palakpakan yung Diyos. Ay, tinatawagan ko po yung mga awit natin. Sa mga tutugtog, no? Upang tayo po ay makaawit ng mga awiting makabanal, mga awiting papuri sa ating Diyos. Jesus, beautiful Savior, God of all measure,
stand here of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Praise God. Tayo ay magsara sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat Lord ay ang mga salita mo Panginoon ay nagbibigay tanglaw sa aming buhay. O Diyos, karapat dapat kang purihin Panginoon.
Dalangin namin, Lord, na ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong pangako sa bawat isa sa aming mga anak mo, Lord, ay patuloy na tumimo sa aming puso. Patuloy namin panghawakan ito, Lord, upang patuloy, O Diyos, na kami ay mananampalataya lamang sa iyo, O Diyos, sa mundong ito. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay ni Pastor Ed, Lord, na ginamit mo upang magbahagi ng iyong salita. Patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng iba yung lakas sa araw-araw, pagpalain, Panginoon, at i-provide ang kanilang pangangailangan, buong pamilya. Salamat, O Diyos, ng iyong kalagayan, kahit na siya ay may karamdaman, Lord. Ikaw, Diyos, nagbigay sa kanya ng kalakasan. Karapat dapat ka, Panginoon, namin dakilain, purihin at sambahin at patuloy panghawakan lamang ang iyong mga salita. Salamat din, Lord, sa umagang ito na sa bawat kapatiran, Lord, na gumanap, O Diyos, tumupad, Panginoon, tumugon, O Diyos, sa mga ministeryo, Lord, na kung saan ay inatang mo sa bawat isa. Hindi ko man, Lord, banggitin ang pangalan ng bawat isa. Tanging ikaw, Lord, nakakakilala, tanging ikaw nakakakita at nakaalam sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan, ingatan mo kami, Lord, sa buong isang linggo na ito, O Diyos, sa aming buhay. At muli, Panginoon, sa susunod na linggo ay balik mo kami sa bahay-sambahang ito upang patuloy kami sama-sama, O Diyos, na mag-aral ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, sa buhay namin, Lord, na kung wala ka, ay wala kami talagang magagawa. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming liwanag, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Dalangin ko, Lord, na kung paano mo kami iningatan sa pagtungo namin sa bahay-sambahang ito. Gabayan mo ang bawat isa sa amin at kami makauwi sa aming mga tahanan, Lord, na ligtas. Ano man, Panginoon, lahat ng aming gagawin sa maghapong ito, Lord. Tanging ikaw ang maitaas, tanging ikaw ang madakila at maluwalhati sa aming buhay. Purihin ka, aming Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu. Amen. Okay, tinatawagan ko po si Pastor Dante, si Ate Lily, at ang kanyang pamilya. Pastor, may panalangin po namin kayo para sa inyo pong nalalapit na bakasyon. Unahan na po natin sa panalangin ang lahat, Pastor. Ito po kayo, Pastor. Apo. Ate Lily, at ang mga apo ninyo po. Oo, po, welcome po. Si Dr. Rice, si Brother Louie, ang kanyang 3 anak. Ito po kayo, ha? Asan si Brother Louie? Brother Louie. Okay. Babalik po kami. Opo, babalik po yan. Hindi pwede hindi mo balik yan. Okay, let's bow down and close your eyes. Ituon po natin yung ating mga kamay, yung kanang kamay natin sa kanila. Ano po? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya po, Panginoon, sa mga oras na to ay amin pong itataas sa iyo. Ipapamanhik namin sa iyo, Amang Banal, ang buong pamilyang ito, Pastor Dante, Ate Lily, at ang kanyang mga anak at apo. Na kung sila po, Panginoon, ay pupunta sa lugar po ng Korea, ang dalangin ko po, Ama, ingatan mo po sila.
Kupkupin mo sila, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na Ikaw ang tumutugon sa lahat ng aming panalangin. Lubos naming ipinagpapasalamat ang buhay po ng bawat isa sa amin, sapagkat ito'y kaloob mo, marapat lamang na ipagpasalamat namin aming Diyos. At kahilingan po namin, ihatid mo po sila ng maluwalhati sa mga lugar na kanila pong pupuntahan sa bansang Korea. Nakilang Diyos at magsilbi silang pagpapala sa mga Pilipino na naroon, sa mga ibang bansa na naroon na Ama. At kung papaano mo kami patuloy na inaingatan, nakilang Diyos, ipinaprovide mo ang lahat ng aming pangangailangan. Ama, naniniwala kami na Ikaw ang magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po, Panginoon, at samahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Maranasan nila ang kakaibang kagalakan sa kanilang mga puso't isipan. Ama, itinatalaga ko po sa iyo ang aming senior pastor, Pastor Dante, Ate Lily, at ang kanyang buong pamilya sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan po. Pastor, salamat po ha. Salamat po. At babalik po kayo. Po. Sa totoo lang po, may offer si Pastor. 1 year. Pati ako kinukuha. Pero binigay kami ng toy. Wala pa tayong permiso. Okay, tapos na po ang ating panambahan. At baunin po natin, mga kapatid, ang buhay at liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen.